Hindi naging madali ang pinagdaanan ng Chocomucho Flying Titans sa 2024 PVL Reinforced Conference, lalo na nang mawala ang kanilang scoring machine na si CC Rondina dahil sa national team duties. Kaya malaki rin ang ikinabagsak ng koponan sa team standing at naputol ang pangarap na makuha ang kampyonato. Pero ano nga ba ang mga hamon ang hinarap ng Chocomucho sa Reinforced Conference? Natapos ng Flying Titans ang Reinforced Conference na mayroong 2 panalo at 6 na talong record na naglalagay sa kanila sa ika-9 na pwesto at sa bingit ng pag-eliminate. Ito ay isang malaking pagbagsak mula sa kanilang matibay na performance sa nakaraang All-Filipino Conference kung saan nakuha nila ang ika-2 pwesto. Pero maraming mga kadahilanan ang nagdulot sa kanilang mga paghihirap. Isa doon ang matinding kompetisyon ng liga. Ang Reinforced Conference ay nagtatampok ng mga malalakas na koponan na may mga imports na ginagawa itong isang highly competitive at napaka-unpredictable na torneo. Kung pagbabasihan ng import, medyo matagal bago nakapag-connect si Zoe Faki sa koponan. Magaling naman si Zoe, pero ang volleyball ay team sports, kaya isa ring factor yun sa isang koponan. Isa rin sa iniinda ng koponan ay ang injuries at health protocols. Hinaharap ng koponan ang mga pagsubok na ito dahil sa mga injury. Kabilang na sina Descheng at Aduke Agonsanya ng Chocomucho na na-sideline dahil sa iniinda pang injury. At ang huling laban nila sa elimination round ay di rin nagamit ang import nilang Greek na si Zoe Fake dahil sa health protocols. At matagal nang iniinda ng koponan ang kawalan ng deep bench. Pero buti na lang at kahit huli na sa conference ay nagamit pa rin ni Coach Dante si Mean Mendres bilang spark plug ng koponan. Isa rin sa nagpalubog ng koponan ang kawalan ng consistency. Nagkaroon ng problema ang Chocomucho sa pagpapanatili ng consistency sa buong conference na nagdulot ng parehong panalo at nakakadismayang pagkatalo. Pero ano na ang gagawin if mismo ring kanilang kapitana na si Madi Madayag ay iiwan na rin ang Flying Titans para sa inaasam na pangarap na makapaglaro sa Japan V-League? Si Madi Madayag ay isang pangunahing player at pioneer team captain ng Chocomucho ay nag-anunsyo ng kanyang pag-alis upang maglaro sa Japan V-League. Ito ay isang malaking pagkawala para sa Flying Titans dahil si Madayag ay isang matibay na pundasyon sa koponan at isang mahalagang leader para sa Flying Titans. Talagang malaki ang kawalan ni Madayag pero gayunpaman mas nanaisin pa rin ng Flying Titans na lumipad ito para sa kanyang pangarap. Pero ang tanong, what's next for Chocomucho Flying Titans? Dahil nga sa pag-alis ni Madayag, hinaharap ng Chocomucho ang isang panibagong hamon. Kailangan nilang mag-adjust at mag-rebuild at hanapin ng paraan upang punan ang puwang na iniwan ng isa sa kanilang star player. At maaaring narito ang ilang posibleng susunod na hakbang para sa Flying Titans. Malamang dahil nga sa kulang na ang mga manlalaro ni Coach Dante Alinsunurin, baka mag-a-adjust ito sa roster. Kailangan talagang gumawa ng adjustment ang Chocomucho sa kanilang roster upang mapunan ang pagkawala ni Madayag. Maaaring kasama rito ang pagpasok ng mga bagong player o pag-promote ng mga kasalukuyang players upang punan ang mga pangunahing papel. Sino kaya ang bagong itinakda? Kailangan nilang tukuyin at palakasin ang mga bagong leader upang gabayan ang koponan sa pamamagitan ng bagong transisyon na ito. Maaaring si CC Rondina o kung hindi man ito matutuloy sa paglalaro sa indoor dahil sa beach volleyball, pero sino kaya sa tingin nyo ang papalit bilang pinuno ng koponan? Strategic adjustment. Maaaring kailanganin ng Chocomucho na baguhin ang kanilang estilo ng laro at mga estratehiya upang mag-adapt sa pagkawala ng mga partikular na kasanayan at pamumuno ni Madayag. Ang Chocomucho Flying Titans ay may kasaysayan ng pagiging matatag at tagumpay. Bagamat ang pag-alis ni Madayag ay isang malaking pagkawala, mayroon silang matibay na pundasyon at dedikasyon para makapunta ulit sa tuktok. Mahalaga ang mga susunod na hakbang nila sa pagtukoy sa kanilang kinabukasan. Magiging interesante na makita kung paano haharapin ng Chocomucho ang pag-alis ni Madayag at kung paano nila lalabanan ang darating na PBL season. Ang mas malalim na pagsusuri ay maaaring tukuyin ang mga estratehiya ng koponan sa recruitment, kanilang mga plano para sa pagsasanay sa pamumuno,
at kanilang pangkalahatang pamamaraan sa pag-rebuild matapos ang mahalagang pagbabago at transisyon na ito. Pero sino kaya ang bagong team captain sa paparating na All-Filipino Conference bukod kay Cici Rondina? Sino sa palagay nyo? At yan na ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Sana may magregalo ng sak. Sak lang din. Sak lang kasi 1 lang siya. Kaluoy. Okay na kayo? Hello, welcome to our training, and today we're wearing orange. Orange. Hi guys, welcome to our vlog. Today we are wearing orange, the favorite color of Coach A, because his phone case is orange, and the button is orange, and the timer is orange. Red orange.